Part 11. Sumasakit na ang ulo ni Sabrina sa kakaisip kung paano niya malusutan ang bodyguard nila ni Sunshine. Hindi pa rin makamove on ang anak niya sa tatay nito. Araw-araw na silang nag-aaway sa tuwing pakakainin niya ito. Hindi siya makapag-focus sa trabaho dahil sa stress. Nakatitig siya sa monitor ng computer pero wala roon ang isip niya. Nagulat siya nang may kamay na humipo sa noo niya. Napatingala siya. Nakatayo sa harapan niya si Chris. "Hey, are you alright?" Seryosong tanong nito. Bumuntong hininga siya. Not really," prangkang sagot niya. "Problema mo pa rin ba si Sunshine?" "Oo, this coming Sunday, we will go to Baguio para makapasyal si Sunshine. Kailangan niyang malibang para hindi siya mainip." "Nako, baka makaabala na kami sa'yo." "It's okay, Sab. Wala naman akong gagawin sa Sunday. Para na rin makapag-bonding tayo ng maayos. Puro na lang tayo trabaho." Napag-isip-isip niya, mabuti na rin yung makapasyal silang mag-ina. Napapalapit na rin si Sunshine kay Chris. Hindi na rin nagparamdam si Hunter magmula noong sumugod ito sa bahay niya. Pero hindi niya may kakaila na hinahanap-hanap niya ang presensya ng binata. Nahawa na ata siya kay Sunshine. "Salamat sa effort, Chris. Alam kong busy kang tao. Naglalaan ka pa rin ng oras para damayan ako sa problema," aniya. "No problem. Basta ikaw, walang busy sa akin," nakangiting sabi nito. Hindi pa niya tapos ang pinapagawa nito ay nagyaya na itong mag-lunch. Ganoon palagi ang routine nila. Hindi na siya nagbabaon dahil nalilibre siya nito ng lunch. Madalas sa bahay niya ito naghahapunan. Pansin niya, kahit ang sweet ni Chris kay Sunshine, hinahanap pa rin yun ang ama. Kinagabihan ay sa bahay pa rin niya naghapunan si Chris. Ito ang sumusubo ng pagkain kay Sunshine habang buhat nito ang bata. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Habang tumatagal ay hindi na siya komportable na palaging nakadikit sa kanila si Chris. Ang nakaloloko pa, paningin niya kay Chris ay si Hunter. "Eat more. Next Sunday we will go to Baguio. There's more rides there. Horses. A real horse," sabi ni Chris kay Sunshine. "Really?" Excited namang sabi ng bata. "Yap." Tuwang-tuwa ang anak niya. Ang dami nitong nakain. Hindi naman nagtagal si Chris dahil may lakad pa raw ito kasama ang mga magulang. Pinapatulog ni Sabrina si Sunshine nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa table. Napamulagat ang mga mata ng bata dahil sa ingay. Nakahiga na sana ito sa kama pero biglang umupo. Tinampot niya ang kanyang cellphone. Nag-alangan siyang sagutin ang unregistered number na tumatawag. Pero naisip niya baka importante kaya sinagot niya. "Hello, Anya." "Hi. It's me," sagot ng lalaking caller. Kaagad niyang nakilala ang boses nito. "Hunter." Ulalas niya. "Saan mo nakuha ang number ko?" "Kay Samantha." "Sorry, I can't help it, Sab. Please, don't cut this call off. Mababaliw ako kapag hindi kita nakakasama ng matagal." Bumuntong hininga siya. "Hindi na pwede, Hunter. Ayaw kong mawala ang tiwala sa akin ni Kuya. Come on, isipin mo naman ang sarili mo. Away mo bang maniwala sa akin?" "I changed, Sab. Naniniwala ako, Hunter, pero hindi matatahimik ang buhay natin kung may mga against." "But you won't, too. You need me, right? Mommy, who's that?" "Is that Daddy?" Singit ni Sunshine. "Sab, si Sunshine ba yan? Pakausap naman sa kanya." "Oh, please," samo ni Hunter. "Daddy." Sambit ni Sunshine, na inilapit ang bibig sa tainga niya kung saan nakalapat ang phone. "Sab, let me talk to my daughter," pilit ni Hunter. Parang pinipiga ang puso ni Sabrina. Bigla siyang nanlambot. Wala siyang choice kundi ilapat sa tainga ni Sunshine ang cellphone. "Daddy." Puno ng pananabik na bigkas ng anak niya. Para hindi ito mahirapan, na-loudspeaker niya ang cellphone para marinig din niya ang sinasabi ni Hunter. "Baby, how are you?" Tanong ni Hunter. "I'm not okay. I missed you," nakangusong sagot ni Sunshine. "Where are you?" Pagkuwan ay tanong nito. "I'm here at my office, still working," sagot naman ni Hunter. "Why are you not going home?" "I'm waiting for you. I'm busy, baby. I need to work hard to give you enough financial support. But don't worry, I'll be there soon. Your mom not allowing me to visit you.
Tumikwas ang isang kilay ni Sabrina. Talagang nagsumbong pa ang kumag sa anak niya. Nakasimangot tuloy na nakatingin sa kanya si Sunshine. "Why, Dad?" tanong nito sa ama. "I think she's mad at me. I don't like you being far from me. Come here tonight, Daddy. I won't sleep. I will wait for you." "That's bad, baby. Please, go home now." "Okay, ask your mom first." Sumakit ang ulo ni Sabrina. Kinuha niya ang cellphone sa kamay ni Sunshine saka sinagot si Hunter. "Huwag mo nang paasahin ang anak mo, Hunter. Sabihin mo na lang ang totoo na hindi ka na uuwi, aniya." "Hey, you're so selfish. Ikaw ang nagpapaasa sa anak natin, Sab. If gusto mo talagang maging masaya siya, hahayaan mo kaming magkasama. Magkita tayo sa hotel ko. Matatakasan mo ang bodyguards mo kung gugustuhin mo. Huwag mo na akong pahirapan, Hunter. Panipit. Or gusto mo mag-over the bakod ako riyan. May naisip na akong paraan para makapasok na hindi dumadaan sa gate ng bahay mo. Basta abangan mo lang ako sa likod." Napasintido siya. Para silang mga daga nito na nagtatago sa pusa. "Daddy comes home," samo ni Sunshine na mumula na ang ilong at handa na sa pag-iyak. "Sabi please, huwag mo naman akong pahirapan, oh. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sa dami ng hirap na dinanas ko, siguro sapat na iyon bilang kabayaran ng kasalanan ko. Please, forgive me," samo rin ni Hunter. Pinagpapawisan na ng malamig si Sabrina. Lalo siyang nahirapan ng umiyak ng tuluyan si Sunshine. Pukam bibig nito ang daddy nito. Nakonsensya siya dahil parehong nakikiusap ang mag-ama. Parang iiyak na rin ang boses ni Hunter. "Sige, hihintayin kita sa backyard," pagkuwan ay sagot niya kay Hunter. "Thank you, honey." Ulalas nito. Para rin siyang nabunutin ng tinik sa dibdib. Nang maputol ang tawag ay pinatahan niya si Sunshine. Sinabi na lang niyang parating na ang daddy nito. Abay kaagad tumahan. Ang kaso, hindi na natulog. 8:00 pa lang naman ng gabi. Naligo muna siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Nagmanman siya sa labas. Nasa guardhouse ang dalawang bodyguard at nag-iinuman. Ang gwardya naman ay nakikipagkwentuhan sa mga kasama pero hindi tumatagay. Gising pa si Manang Lorna at Rosalie. Nanunood ang mga ito ng telebisyon sa salas. Every weekend umuwi ang tiya niya kaya minsan lang sila magkita. Kinuntiyaba niya ang dalawa at pinakiusapan na huwag ipagsasabi sa mga bodyguard na darating si Hunter. Mabuti pabor si Manang Lorna kay Hunter. Inutusan niya ang ginang na aliwin muna ang 3 lalaki sa gate. Nang nag-text si Hunter at sinabing naroon na ito sa likod na pader ng bahay, lumabas na siya sa backdoor. Namataan niya si Hunter na nakaupo sa itaas ng pader. 10 feet ang taas ng pader. Paano kaya ito nakaakyat? May bitbit itong dalawang malaking paper bag. Nagdala pa siya ng silya para papatungan nito. "Baba na, paano?" na sabi niya. Inabot muna nito sa kanya ang dala nito. Saka ito bumaba. Hinatak kaagad niya ito papasok sa bahay. "Paano ka nakaakyat?" tanong niya. "Inilapit ko ang kotse sa mismong pader para makaakyat ako," tugon nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong kabijin sa baywang at dinikit sa pader. May kadiliman sa pasilyo roon. Napakapit siya sa magkabilang braso nito nang bigla siyang silan ng halik sa bibig. Sa likot ng mga labi, at panlasa nito ay napatugon siya kaagad. Automatikong dumaan ang bayolenteng init sa kanyang kaibuturan. Bago pa sila tuluyang mawalan ng kontrol ay itinulak na niya ito. "Doon na tayo sa kwarto," bulong niya rito. Sumunod naman ito. Mabuti na isara ni Rosalie ang main door. Dumaan lang sila sa salas. Pumanhik kaagad sila sa second floor at pumasok sa kwarto. Nakaabang na pala si Sunshine. Hindi pa man sila nakakapasok ay sumugod na ito kay Hunter, at parang tuko na kaagad yamakap sa ama. Inilapag naman niya sa table ang mga dala ni Hunter at inilabas ang pagkain na nakalagay sa transparent food dispenser. May dala rin itong inuming red wine, isang malaking chocolate drink para kay Sunshine. Lalong hindi nakatulog si Sunshine nang makita ang pasalubong ni Hunter na Barbie. Hindi pala kumakain ang binata. Sinabayan na niya ito. "Daddy, don't leave me again, ani ni Sunshine, habang nilalaro ang bagong Barbie. Nakasalampak ito sa kama at nakaharap sa kanila. "I have work at my office, baby. But don't worry,
I will go home every night to sleep with you, tugon naman ni Hunter. Okay, then, buy me some berries, Daddy. What kind of berries? I like blueberry and raspberry. Meron bang mabibili rito na fresh? Tanong niya. Merong binibilan ang staff ko sa restaurant. Nagsiserve kasi kami ng American pies. Mabilis kasing mapamahal sa kahit anong bahay o pagkain si Sunshine, kahit sa tao na naging mabait sa kanya. Parang ikaw, amused na sabi nito. Tiningnan niya ito ng mahayap. Pinagbigyan ko lang si Sunshine, Hunter, huwag kang mag-assume na okay na tayo, sabi niya. He smirked. Come on, Sab, huwag na tayong maglaro. Alam ko nag-aalangan ka lang dahil sa kuya mo. Hanggang kailan ka ba sunod Sunyeran sa kanya? Hindi mo kasi maintindihan, Hunter. Noong kara-rating ko sa US, nahirapan akong maka-recover. Palagi kitang naiisip pero takot ang nararamdaman ko. Dala-dala ko ang takot ko sa iyo. Dumilim ang anyo ng binata. Pumagal ito sa pagsubo. I know sorry was not enough. But believe me, Sab, pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko. Nakapag-usap kami noon ni Bernard. Sinabi niya sa akin ang totoo na wala naman talaga kayong relasyon. Tinulungan ka lang niya dahil nahilo ka noon. Ako namang gago, nabigyan ko iyon ng mali siya. Hindi ko pa makontrol ang emosyon ko noon, paliwanag nito. Pinilit din naman kitang intindihin, Hunter. Pero naunahan na ako ng takot. Sobra akong nasaktan ng mga sinabi mo noon. Naging emosyonal din ako lalo at buntis na ako noon kay Sunshine. Pinakiusapan ako ng mommy mo na layuan ka muna. Sinabi yon ni mommy. Nagtagas ang bagang nito. Yes, but for my safety. Tama rin ang desisyon ko, dahil kung hindi kita nilayuan, baka mapahamak tayo pareho at si Sunshine. Naibalita rin sa akin noon ni Samantha na lumala ang kondisyon mo. Palagi kang naglalasing, nakasasakit ka ng empleyado kaya nagdesisyon, ang parents mo na dalhin ka sa Florida para ipagamot. O, ginawa nila iyon pero wala na ako masyadong maalala. Noong gumaling ang amnesia ko, hindi ka agad kita naalala. Pero noong nakausap ko si Samantha through phone, nabanggit niya ang pangalan mo. Doon nagsimula na bumalik ka sa isip ko. Nakita ko rin sa lumang phone ko ang pictures natin noong nasa Laguna tayo. Pinaalala sa akin ni mommy bakit nagkahiwalay tayo. I felt broke at that time. I want to see you, beg you, but my parents did not allow me to travel. They admitted me to the psychiatric hospital. Halos 1 taon ako roon at may special treatment. Sa kagustuhan kong gumaling, tiniis ko ang hirap ng mga test at sinunod ang medication. And I'm grateful to those doctors who were focusing on me. Naging inspirasyon ko rin ang balita ni Samantha na nanganak ka na, emosyonal na kwento nito. Unti-unti ay nagbubukas muli ng tuluyan, ang puwang sa puso ni Sabrina para kay Hunter. Kung tutuusin, pareho lang sila ni Hunter na nahirapan. Mas mahirap ang sitwasyon nito. Nabuhay ito sa hirap ng pakikipaglaban sa karamdamang sumisira sa pagkatao nito. Masaya siya sa paggaling nito. Naniniwala na siya dahil kahit si Samantha ay nagtiwala na ulit kay Hunter. Pansin naman niya na gumanda lalo ang buhay ni Hunter. Nagkaroon pa ito ng mga endorsement. At higit sa lahat, hindi na ito bayulente. Mahinahon na itong magsalita at naging marupok ang emosyon. Sorry if I judge you, Hunter. Natatakot lang kasi ako baka maulit yung dati, aniya. Hinawakan nito ang kaliwang kamay niya. Matamang tumitig siya sa namumungay nitong mga mata. Never blame you, Sab. It's my fault. But I'm begging you, please be mine again. Puno ng pagsuyong pahayag nito. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan niya. Hindi pa siya handang suwayan ng tuluyan si Dean Dave. Ayaw niyang tuluyang magalit ang kapatid niya. Hindi pa ako handa, Hunter, wika niya. Dahil natatakot ka, Sab. Isipin mo naman ang estado ng puso mo. Choose where you think will fulfill all you need emotionally. You can live without your brother. I'm here. Bubuhayin ko kayo ni Sunshine. It's not just about money and wealth that I have, it's about love that I could give you and to our daughter. Panay ang buntong hininga niya. Mommy, I want to pee, apela ni Sunshine. Naunang tumayo si Hunter, sinamahan nito sa palikuran si Sunshine. Nagpatuloy na lamang siya sa pagsubo. Nakatulog na si Sunshine. 10:00 na ng gabi, nagiinuman pa rin sila ni Hunter ng wine.
Medyo matapang ang wine na dala nito. Ang haba na ng narating ng kwentuhan nila. Napag-usapan na naman nila ang mga karanasan nila noong kabataan. Mamaya ay nagpaalam si Hunter na maliligo. Nakaubos siya ng 3 basong wine. Ang sarap din ng beef kebab. Ang init na ng pakiramdam niya. Paglabas ni Hunter ng banyo ay napamulagat siya nang makitang wala itong suot na kahit ano. Nakalawit ang armas nito. Bigla siyang pinagsikipan ng dibdib. Pwede ba? Walang puwang na tanong nito. Ha? Tula lang saad niya. Kumakbang palapit sa kanya si Hunter. Hinawakan nito ang kanang kamay niya at pinahawak sa kanya ang alaga nito. Nakaupo lang siya sa couch habang nakatingala rito. Before we sleep, baka pwedeng. Nag-ulap ang mga mata nito. Napalunok siya. Baka hindi na naman siya makapasok sa trabaho nito. But her body betrayed her already. Saglit lang, ha? Aniya. Sure. I just missed you. Hinubog naman niya ang sandata nito at dagling isinubo. He thrust slowly. She loves the slow motion moves where his tip touches her throat not so deep. Hindi naman nagtagal ay binawi nito ang sandata saka siya hinuberan. Pinapak siya nito mula ulo hanggang paa. Pero tumagal ito sa paborito nitong tambayan, sa kanyang kaangkinan. Bago siya mahimasmasan ay inangkin na siya nito habang nakatalikod siya rito. Nakaluhod siya sa couch baang binabayo siya buhat sa likuran. Napakapit siya sa armrest nang lalo itong bumilis. Malakas niyang daing. Kinabahan siya baka biglang magising si Sunshine. Mabuti na lang isinubo sa kanya ni Hunter ang 3 daliri nito. Nakagat niya ito kaya napigil ang kanyang pag-iingay. Ito naman ang umungol. Nilamas ng isang kamay nito ang umaalog niyang dibdib. Lalo siyang nahibang. Sumisingaw pa rin ang tinig niya, ilang sandali pa ito ang umupo habang pangko siya. Umindayog siya sa kandungan nito, umaangat baba habang sinasalubong siya ng banayad nitong pag-ulos, gumagalaw-galaw siya sa mga hita nito. Nang gumalaw ng mabilis sa kanya si Hunter ay tuluyan siyang natapos, inihiga naman siya ni Hunter saka itinuloy ang kalbaryo. Hindi na niya napigil, ang bibig niya sa pag-iingay nang bayuhin siya nito ng husto. Ang ingay na nila pareho. Maya-maya ay muli siyang naglakbay sa tugatog kasabay nito. He exploded his load of calm inside her. Paggising ni Sabrina kinabukasan ay wala na si Hunter. Pumalikwas siya ng malamang 7:00 na ng umaga. Pumasok kaagad siya sa banyo. Gising na rin si Sunshine at nakalabas na ng kwarto. Maaga talaga nagigising ang anak niya. Nagmamadali siyang nagbihis. May lakad pa naman sila ni Chris. Dadalaw sila sa office ng maritime company nito sa pier. Kailangan bago mag-9 ay nasa opisina na siya at naihanda ang papeles na dadalhin nila. Traffic pa naman. Nagkape lang siya at isang subo ng fried rice. Pagkuwan ay nagmamadaling umalis. Nauna na sa opisina si Chris. Hindi naman siya nito tinanong bakit siya late pero, hindi siya nakaiwasan ng huhusga nitong tingin. Bawat kilos niya ay pinagmamasdan nito. Ang ipinagtataka niya ay bakit panay ang sulyap nito sa gawin ng leeg niya. Nang pumasok siya sa palikuran ay saka lang niya napansin na may mga bakas ng kagat at halik doon si Hunter. Mabuti na lang may dala siyang scarf. Ipinulupot niya ito sa kanyang leeg. Hindi baling magmukha siyang badoy, dahil hindi bumagay sa blouse at blazer niya ang pink na scarf. Magkatabi pa naman sila ni Chris sa backseat ng kotse nito. Tahimik ang binata at nakatanaw lang sa labas. Tulala na naman ito. Mukhang napuyat ka, mamaya ay sabi nito pero sa labas pa rin nakatingin. Ang tagal kasing natulog ni Sunshine, alibay niya. Or baka may bisita ka pa kagabi. Nagulat siya. Sinipat niya si Chris. Hindi naman ito nakatingin sa kanya. Nako, wala. Nahirapan lang talaga akong napatulog si Sunshine. Ang kulit kasi niya. Hindi ko naman siya pwedeng tulugan baka kung ano ang magawa niya. But you look blooming despite your swollen eye bags. Tinitigan siya nito. Nag-init ang kanyang mukha. Thanks, Anya. You look in love, too. Matabang siyang ngumiti. Hindi na siya nakakibo pero parang sinisigan ang pangupo niya. Hindi siya komportableng kasama si Chris. Maghapong nasa labas sina Sabrina at Chris. Bumisita rin sila sa branch office ng airline. Sa restaurant na rin sila nag-lunch. Kinagabihan ay hinatid pa siya ni Chris sa bahay niya kahit may sarili siyang sasakyan. Gusto lang daw nitong makita si Sunshine. Saktong pagpasok nila ng bahay ay sumalubong si Sunshine. Daddy,
Excited na sabi nito ngunit kaagad ding sumimangot nang matanto na hindi daddy nito ang kasama niya. Hey, Pretty, I'm Uncle Chris but soon will become your daddy, sabi ni Chris kay Sunshine. Akmang yayakapin nito si Sunshine pero umiwas ang bata. No, I want my daddy. Why he's not going home yet? Nawala ang ngiti ni Chris. Panay ang sipat nito sa kanya. Nilapitan na lamang niya si Sunshine. Stop playing baby, we will have dinner na, sabi niya rito. No, I won't eat without my daddy. He promised to go home, right? Kinakabahan siya. Baka magduda na si Chris na bumibisita pa rin roon si Hunter. Your dad was busy at work, sabi na lang niya. Bago pa madulas ang dila ng bata ay kinarga na niya ito at dinala sa hapagkainan. Niyaya niya si Chris na kumain pero tumanggi ito. Hinatid na lamang niya ito sa labas ng bahay. Palapit na sila sa kotse ng binata nang bigla siya nitong isinandal sa gilid ng kotse. Nagulat siya nang walang abog na silan siya nito ng halik sa bibig. Marahas niya itong naitulak. Pinakawalan naman siya ni Chris. Nagtatagas ang bagang na nakatitig ito sa kanya. Sorry, nabigla lang ako, aniya ng matanto na napalakas ang pagtulak niya sa binata. Move on, Sab. I know how to make you hesitate why you can't accept me, may lungkot na wika nito. Ayaw ko lang talaga, Chris. Sinabi ko naman sa'yo, gusto ko munang mag-focus sa anak ko. Why you can't admit that you're still longing for Hunter? You can't even tell your daughter that his father never exists. Sa halip, ipinakilala mo pa sa bata. Naiirita siya pero hindi niya ipinakita rito. May karapatan akong magdesisyon para sa anak ko, Chris. Siya lang sapat na sa akin. Ngumisi ang binata. Mukhang tama si Dindev, matigas ang ulo mo. Anyway, have a nice day. About our Baguio trip, next week na lang, sabi nito sa katuluyang pumasok sa kotse. Tumabi siya nang nagmanyobra ito. Nang makaalis si Chris ay napansin niya ang pamilyar na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Kinabahan ang dibdib niya nang malaman na kotse iyon ni Hunter. Lalapitan sana niya ito pero may gwardya na nakatambay sa gate. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone na hawak niya. Si Hunter ang tumatawag. Dagli niya itong sinagot.